Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Ngayon ay Martes, July 8, 2025. Ako si Barbie Mulak at ito ang Balitang A to Z. Paghanap sa mga bangkay ng nawawalang mga sabungero, sisimulan sa isang fish pond sa Taal Lake. Online gambling, tinawag ng CBCP na salot sa lipunan. Presyo ng gulay, nagbabadyang tumaas dahil sa patuloy na pag-uulan. I think that it is a witch hunt because they want to remove her from public service. Ilang mambabatas kinastigo ang pahayag ni Senator Zubiri na witch hunt ang impeachment trial ni VP Sara. Bilang ng nasawi sa malawakang pagbaha sa Texas, pumalo na sa 100. Sa showbiz, 2 linggo na lang, It's Okay to Not Be Okay nina Ann Curtis at Joshua Garcia mapapanood na sa A to Z. Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Tinukoy na ng Department of Justice ang magsisilbing ground zero sa Taal Lake para sa paghahanap sa mga bangkay ng hindi bababa sa 30 nawawalang mga sabungero. Nagpahayag naman ng kahandaan ng iba pang ahensya ng gobyerno na tumulong sa paghahanap sa mga bangkay ng mga biktima at posibleng gamitan ng underwater drones. Target simula ng Department of Justice anumang araw ang pagsisid sa Taal Lake upang mahanap ang ayon sa DOJ ay posibleng 100 nawawalang mga sabungero. Kinumpirma ng ahensya na mayroon ng ground zero kung saan sisimulan ang technical diving operation batay sa lokasyon na isiniwalat ng kanilang hawak na testigo. Merong fish pond list yung isang suspect na tinutukoy natin. Yun ang ating ground zero natin. Pero malaking hamon ang kakaharapin ng diving team, gaya ng lagay ng panahon at kondisyon ng Taal Lake, ngayong aktibo pa rin ang Taal Volcano. Tiniyak naman ng Philippine Navy na nakahanda ang kanilang elite divers na tumulong kung kakailanganin. Dagdag ng Navy, maaaring magamit sa advanced search ang underwater drones. Pero bukod sa Taal Lake, ayon sa Philippine National Police, may biniberipika ring iba pang lokasyon na posibleng pinagtapunan ng mga bangkay ng biktima. Hindi kami makapagbigay ng additional information right now kasi we don't want those possible involved in this case na ma-preempt. Baka pag nasabi namin yun, baka hindi pa natin napupuntahan yung mga posibleng hukay at pinagtabunan at posibleng pinaglagyan nun, ay baka mauna na sila doon at alisin yung mga posibleng remains. Samantala, nagsimula na ang Supreme Court na imbestigahan ang ulat ng DOJ ukol sa mga taong umano'y nanghihimasok sa kaso. Sa pahayag ng kataas-taasang hukuman, itinuturing nila ang alegasyon ng korupsyon bilang mabigat na issue na dapat tugunan. Nag-ugat ito sa ibinunyag ni Julie Dondon Patigonan alias Totoy na may isa umanong dating hukom na namamagitan para sa negosyanteng si Charlie Atong Ang na isa sa inaakusahan sa pagkawala ng mga sabungero. Nakiisa na ang Catholic Bishops' Conference of the Philippines sa pagkastigo sa online gambling. Naanilay isa ng public crisis at malalim na problemang moral. Hinamon ng CBCP ang gobyerno, maging ang mga negosyante na magsalita na patungkol sa issue at kilalanin ang masamang epekto ng pagsusugal. Ang Balitang A to Z ni Ace Cruz. Nababahala na ang simbahang Katolika sa masamang epekto ng anyalay bagong salot sa lipunan. Sa pahayag ng Catholic Bishops' Conference of the Philippines o CBCP, matapos ang pogo at isabong online gambling naman ang sumisira sa buhay ng maraming Pilipino. Kinastigo ni CBCP President Cardinal Pablo Virilio David ang online gambling lalo't madali itong ma-access at ginagawa pang kaakit-akit sa mga kabataan sa digital platforms. Sinita rin ng simbahan ang gobyerno, mga negosyante at maging ang media sa manoy pananahimik sa issue. Gayun din ang mga celebrities na nagpo-promote nito.
Sa panig ni Senator J.V. Ejercito, bagamat bukas siya sa panukalang total ban, sa ngayon isinusulong niya ang mas mahigpit na regulasyon sa pamamagitan ng pagbabawal sa e-wallet na i-link sa iba't ibang online gambling platform. Kasi it makes it easier. Pasensya na po, pero talagang ang tingin ko sa kanila, enabler sila sa online gaming, itong mga e-wallets or GCash. Sa ngayon kasi, mabilis makapag-cash in ang better o mananaya sa online gambling platform lalo't konektado ang kanilang e-wallet applications. NTC and the ICT can already I think they already have the power, no, na to make these entities under them, no, GCash at iba pa similar applications, not to let themselves be used as conduits for online gaming. Ito mas malala kasi Pilipino ang tumataya dito, ordinaryong mamamayan, unlike Pogo na at least yung pera nanggagaling sa ibang bansa. Sa pagpasok ng 20th Congress, nasa 5 panukala na ang nakahain kontra online gambling. Welcome ito sa ekonomistang si Professor Astro del Castillo, pero sana maayos kasi alam mo naman tayo, laging may batas pero admittedly nakakalungkot, medyo mahina sa implementasyon. Bagamat may napapasok anyang kita ang industriya ng online gambling, baliwalaan niya kung may sasalang-alang ang kapakanan ng publiko. Nauna nang sinabi ng Malacanang na pag-aaralang maigi ng Pangulo ang iba't ibang panukala kontra online gambling at titimbangin ng mga ito. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz. Puspusan na ang paghahanda para sa nalalapit na ika-4 na State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa July 28. Ayon kay PNP spokesperson Police Brigadier General Jean Fajardo, kasabay ng mga ipakakalat ng mga pulis, sakop ng kanilang deployment ang bahay ng mga kinatawan o House of Representatives at kalapit na mga lugar. Magkakaroon naman ng coordinating conference ng PNP at Office of the Sergeant at Arms ng Kamara ngayong Miyerkules para ayusin ng mga security protocol sa loob at labas ng batas ng pambansa. Iniutos din ni PNP Chief Police General Nicolas Torre III ang isang totoo at komprehensibong threat assessment, lalo na sa mga posibleng rally ng mga pro maging anti-administration groups. Mga more or less 12,000 po ma'am ang i-deploy po for SONA. Kasama na po dyan yung mga madideploy within the vicinity po ng House of Representatives. Mariing pinabulaanan at nilinaw ng Malacanang na walang akusasyon laban kay Senator Mark Villar kaugnay sa pagdami ng prime water deals noong siya ay nakaupo bilang kalihim ng DPWH. Ayon kay Communications Undersecretary Claire Castro, nagkataon lamang na naka-attach sa DPWH ang luwa noong 2019 kasabay ng pagdami ng joint venture agreements ng Prime Water. Bagamat sinabi ni Luwa Administrator Jose Moises Salonga na may posibleng conflict of interest sa mga panahong iyon, dapat pa rin itong pag-aralan. Sa panig naman ni Villar, tiniyak niya na wala siyang direkta o hindi direktang nagmamay-ari sa Prime Water. Wala rin anya siyang umanong kaugnayan sa anumang transaksyon habang nakaupo sa DPWH. Sa iba pang balita, naniniwala si Communications Undersecretary Claire Castro na maayos ang kalusugan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kabila ng pamamayat nito kasabay ng ilang buwang pananatili sa International Criminal Court. Ayon kay Castro, mismo ang dating asawa ni Rodrigo Duterte na si Elizabeth Zimmerman at Vice President Sara Duterte na ang nagsabing okay ang kalagayan at kalusugan ng dating presidente. Iginigit din niya na hindi naman napapabayaan doon ang dating Pangulo. Dagdag pa ni Castro, baka exercise lang ang kailangan ni ex-President Duterte. Mga ka-A to Z, planuhin ng maigi ang inyong pagbabudget at pang-grocery. Nagbabadya kasing tumaas ang presyo ng mga gulay sa palengke ngayong panahon ng tag-ulan at inaasahang pagdating ng sunod-sunod na mga bagyo. May ilan namang produktong bahagyang bumaba ang presyo dahil sa vulnerability nito sa panahon. May balitang A to Z si Naomi Almohano.
Halos araw-araw nang umuulan at 2 bagyo na rin ang nakapasok ng Philippine Area of Responsibility. At kapag maulan ang panahon, kadalasan matumal din ang ilan sa mga kabuhayan. Nangunguna na riyan ang mga nagtitinda ng mga gulay sa palengke. Kwento ni Nanay Cristina na matagal ng gulay vendor sa Blumentritt Market sa Maynila. Minsan tinatakpan namin yung paninda para hindi mabaga. At dahil din sa maulang panahon. Pag maulan talaga, tumataas ang presyo ng mga gulay. Kaya nahirapan din kami benta. Yung talong, ampalaya, medyo mataas talaga yan, tumataas. Minsan wala kasi sigurong hani. Mataas namin nakukuha sa Divisoria. May kaunti nang ang paggalaw sa presyo ng ilang mga gulay sa Blumentritt Market. Ang talong kada kilo naglalaro na sa 100 hanggang 120 pesos ang bentahan. Ang ampalaya na 80 ang kada kilo, ngayon umaabot na sa 120 pesos. Sa tingin namin baka may pagtaas ng konti, no? Itong continuous rain na nangyayari dahil apektado yung mga crop ng vegetable talaga. Samantalang mga gulay namang gaya ng repolyo, talbos ng kamote at carrots na mabilis lumambot at masira kapag nabasa o nababad sa tubig o ulan, nakatakda namang magbagsak presyo dahil kompromiso na rin ang kalidad nito. Kahit malugi ka, basta maibenta mo lang ng kasi pag lalong ipitin mo, malulugi ka lalo. Mas nasasayang, mas natatapon. Siyempre matumal din. Ang gagawin nila, ibibigay din nila mura. Kami ganun din naman, binibigay din namin ng mura. Pagka tumatawad ang mamili, binibigay na namin kaysa mabulok. Mabigat ito para sa mga gulay vendor dahil laking kaltasan nila ito sa kanilang puhunan at tubo. Pagdating naman sa bigas, wala pang paggalaw sa presyo at nananatili sa 30 pesos kada kilo ang pinakamurang bigas. Maganda yung mga nagtanim pa lang ngayon kasi at least makakatulong. Ang problema yung mga early planting na nag-harvest ngayon. Nabebenta lang mura, nasa 9 pesos, 10 pesos. Yun ang problema ng mga magsasaka ngayon sa rice farmers na nag-aani. Ayon sa June 30 to July 5, 2025 price monitoring ng Department of Agriculture, nasa 65 pesos and 51 centavos ang presyo ng 15 hanggang 18 piraso ng kamatis. Naglalaro naman sa 140 hanggang 408 pesos per kilo ang bawang, depende yan kung imported o native. 135 pesos hanggang 140 pesos naman kada kilo sa presyo ng sibuyas, 80 pesos hanggang 100 piso ang kilo ng carrots at sa repolyo 80 hanggang 90 pesos ang bentahan. Maari pang bumaba o tumaas ang halaga ng mga ito, depende yan sa lagay ng supply at panahon sa mga susunod na linggo o buwan. Para sa Balitang A to Z, Naomi Almojano. Excited na ba kayo para sa Metro Manila Film Festival 2025? Inilabas na po ang unang 4 na official entries para sa 51st edition ng MMFF. Sa grand launching ngayong Martes, July 8, formal nang isinapubliko ang mga kwento ng mga pelikula na mabusising pinili ng mga screeners. Pasok dyan ang Call Me Mother na pagbibidahan ni Nadine Lustre at Meme Vice-Ganda. Reconnect starring Gerald Anderson at Zoran Legaspi. Lusot din ng Manila's Finest ni Piolo Pascual at Shake, Rattle and Roll, Evil Origins na pagbibidahan ni na Richard Gutierrez, Fiang Smith, J.M. Ibarra, Janice de Belen at marami pang iba. Congrats! Susunod ilang mambabatas kinastigo ang pahayag ni Senator Zubiri na witch hunt o walang basehan ng mga akusasyon sa impeachment trial ni VP Sara. At bilang ng nasawi sa malawakang pagbaha sa Texas, USA, humigit 100 na. Abangan ang kumpletong ulat sa pagbabalik ng Balitang A to Z. Formal nang umatras ang pamahalaang lungsod ng Makati sa ilalim ni Mayor Nancy Binay
sa midnight settlement ng Makati Subway Project na pinirmahan ng kanyang ate at dating alkalde na si Abby Binay. Tinulugsa ito ni Nancy bilang isang midnight deal at sinabing maghahain sila ng motion para ipawalang bisa ang kasunduan. Ayon kay City Legal Officer Ava Ramel, binigyan sila ng Singapore International Arbitration Center hanggang Biyernes, July 11 para isumite ang kanilang posisyon. Dahil rito magtatayo ng fact-finding committee ang bagong administrasyon para imbestigahan ang subway deal at i-review ang iba pang public-private partnership projects gaya ng Makati Life Medical Center at Makati Zen Card. Matatandaang pinirmahan ni Abby Binay at dating legal officer Michael Camiña noong June 23 ang kasunduan 7 araw lang bago magtapos ang kanilang termino. Ginit naman ni Abby na isang strategic na desisyon ng settlement para maiwasan ng mas malaking perwisyo sa lungsod. Kinastigo ng ilang mambabatas at House prosecutors ang pahayag ni Senator Mig Zubiri na isang political circus at isang witch hunt ang magiging impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon sa ilang kongresista, nakadidismaya ang ganitong pahayag mula sa isang senator judge na may tungkuling maging patas sa trial. Ang balitang A to Z ni Kim Salinas. Of course, I have some biases. I think that it is a witch hunt because they want to remove her from public service para yung iba makaupo at yung iba ay mawawalan ng kandidato na kalaban pagdating sa halalan ng 2028. Umani ng batikos ang pahayag ni Senator Juan Miguel Zubiri nitong Lunes na magiging witch hunt lamang ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Bicol Saro Representative Terry Ridon, mali na sabihing political circus ang pagpapanagot sa isang public official. Well, I think we have to hunt for the truth. No? We have to hunt for accountability. We have to hunt for transparency. No? Dagdag ni Ridon, dapat seryosohin ng Senado ang articles of impeachment na graft and corruption, betrayal of public trust at paglabag sa konstitusyon na kinakaharap ni VP Sara, kaugnay sa umano'y anomalya sa paggamit ng 612.5 million pesos na confidential funds. Nakita naman ho natin mga pangalan, nakita ho natin si Mary Grace Piatos, nakita ho natin lahat ng makakaibang pangalan na hindi ho nag-exist sa ating pong Philippine Statistics Office. Walang birth certificate, walang marriage certificate, walang death certificate. So, hindi ko alam kung ano ho yung batayan po na witch hunt. Kinastigo rin ni Iloilo Representative at House Prosecutor Lawrence Defensor ang pahayag ni Zubiri. It's very unbecoming of a senator judge in an impeachment trial to say that the impeachment complaint and the trial is a witch hunt. Hindi dapat nanggagaling yon sa isang senator judge. Ayon pa kay Defensor, dapat iwasan ng mga senator judge ang ganitong mga pahayag at sa halip ay maging patas sa pagtimbang sa mga ebidensyang iaharap ng prosekusyon. The statements coming from them is telegraphing something that we do not want to hear from impartial judges of an impeachment court. Hamon ng ACT Teachers Party List sa Senado, isang tabi ang mga opinyon at gampanan na ang kanilang tungkulin. Kaya nga ang hinihingi sa mga senador ay simulan kaagad yung trial. No, wag yung nagbibigay na ng hatol publicly, hindi pa nga nagsisimula yung trial. O ayaw pa nilang simulan yung trial. Sa mga sumunod na panayam, nilinaw naman ni Zubiri na handa siyang pakinggan ang lahat ng mga ebidensya laban sa Vice Presidente at tiniyak na magpapasya ng patas sa impeachment trial. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas. Kaugnay niyan, binasag ni mamamayang Liberal Party List Representative Leila De Lima ang tawag na witch hunt o yung ginigipitang tao ng walang ebidensya sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ito ay matapos nga ang naging pahayag ni Senator Mig Zubiri na tila witch hunt ang impeachment dahil may gustong pumalit kay VP Sara o maagaw ang pwesto para sa 2028. Giit ngayon ni De Lima, siya ang tunay na nabiktima ng witch hunt at hindi si Duterte nang sampahan siya ng mga kasong walang basehan noong administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay De Lima, may batayan at sinuportahan ng mahigit 200 kongresista ang impeachment case laban kay VP Sara, kaya hindi ito matuturing na politikal na pag-uusig. Nauna na ang pinuna ni na Representatives Chel Jokno at Joel Chua
ang ilang senador na mistulang kumakampi kay Duterte, lalo't ibinalik ang articles of impeachment sa Kamara. Hanggang ngayon, nakabinbin pa rin ang impeachment trial sa mataas na kapulungan dahil sa kawalang aksyon ng plenaryo ng Senado sa kabila ng mandato ng konstitusyon. Nananawagan ang Gabriela Women's Party list ng buong pananagutan mula sa Arms Corps Global Defense Incorporated. Matapos ang nakamamatay na pagsabog nito sa Barangay Fortune, Marikina City noong Lunes, July 7. Nasawi ang dalawa sa manggagawa ng Arms Corps at sugatan ng isa pa. Ayon kay dating Representative Sara Elago na siyang National Vice Chair ng Gabriela, obligasyon ng mga employer na tiyaking ligtas ang kanilang trabaho. Giit ni Elago, hindi ito simpleng aksidente dahil maaaring kriminal na kapabayaan nito kung malalaman sa investigasyon na may paglabag sa safety protocols. Kasunod dito, muling iginiit ng Gabriela ang pag-amyenda sa Occupational Safety and Health Law para isama ang criminal liability ng mga employer na nagpapabaya sa kaligtasan ng manggagawa. Matatandaang nasunog din ang Arms Corps nito lamang February 2024 kung saan naabot sa 14 na milyong piso ang halaga ng napinsala. Panawagan pa ng Gabriela isang malinaw at transparent na investigasyon at hustisya para sa mga biktima. Natagpuan sa loob ng UP College of Medicine, UPPGH sa Pedro Hill Street sa Maynila ang dalawang vintage bomb at isang granada nitong Lunes. Ayon sa Manila Police EOD K9 unit, nadiskubre ang mga ito ng construction workers habang naguhukay para sana sa septic tank. Ayon naman kay Police Chief Master Sergeant Ernesto Rivera Jr., kinilala ang mga pampasabog na 75mm projectile explosive na may 60 meters na casualty radius kapag sumabog at isa pang Type 79 Japanese hand grenade. Babala ng mga otoridad, bagamat lumang-luma na at kalawangin na ang mga ito, posible pa rin itong sumabog at makamatay. Sa ngayon, nasa isang ligtas na pasilidad na ang mga natagpuang bomba at nakatakdang pasabugin para sa disposal operation. Yung aming na-identify yung sinasabing vintage bomb na yun as 75mm projectile, high explosive, and one piece of Type 79 Japanese hand grenade. Saan gano'n ka delikado yung mga bomba nila? Kasi World War II pa eh. Para sa kabatiran natin mga kababayan. Delikado pa rin kasi hindi naman ibig sabihin na natatagpuan natin na in corroded condition siya, kalawang, wala na siyang explosive filler sa loob. Sumampa na sa mahigit 100 ang nasawi sa matinding flash flood sa Texas, USA, kabilang ang 28 mga bata at camp counselors sa isang youth camp na nahagip ng rumaragasang tubig. Daang-daang rescuers na rin ang patuloy na naghahanap pa sa mga nawawala. Ginigit ngayon ng mga residente ang kakulangan sa babala sa flash flood sa kinilalang Flash Flood Alley sa Texas. Nananawagan naman ang mga magulang ng mas makabagong early warning system. Nagdeklara na ng federal disaster status sa Amerika si US President Donald Trump at nakatakdang bumisita sa Texas ngayong Biyernes. Paalala naman ng mga eksperto, mas lalong tumitindi at tumataas ang pinsala ng mga extreme weather events dahil sa climate change. Are you ready to jump, Blinks? Ito na talaga. OT4 is finally back dahil ipinasilip na ng K-pop powerhouse girl group na Blackpink nitong Lunes ang teaser ng kanilang much anticipated comeback music video na Jump. Nakamamanghang cityscape ang mood ng 30-second teaser video na uploaded na sa lahat ng kanilang social media accounts. Isa-isa ring ibinida ang individual billboards ng 4 na miyembro ng grupo na sumasalamin sa kanilang naging matagumpay na solo careers. Namangha naman ang fans nang makita sa dulo ng video sina Liza, Rose, Jisoo at Jennie na todo posing habang naka-camouflage sa kanilang dambuhalang billboard. Mapapanood na ang buong music video at mapakikinggan ang kanilang comeback song na Jump sa July 11. Una na nila itong ipinerform sa kanilang 2-day sold-out opening concerts
sa Goyang Stadium sa South Korea nitong weekend. Sa aming pagbabalik, 2 linggo na lang, It's Okay to Not Be Okay na. Ann Curtis at Joshua Garcia mapapanood dito sa A to Z. Manatiling nakatutok, kayo ay nanonood ng Balitang A to Z. Ilang araw na lang mapapanood na ang most awaited Philippine adaptation ng hit K-drama series na It's Okay to Not Be Okay. Dito po yan sa A to Z channel. Kaya naman may ibinahagi sina Ann Curtis at Joshua Garcia na mas lalong kapapanabikan ng mga fans. Makichika sa Balitang A to Z Showbiz ni Lane Garcia. Blooming at talaga namang looking fresh ang mga bida ng Philippine adaptation ng It's Okay to Not Be Okay na sina Ann Curtis at Joshua Garcia nang humarap sa junket interview nitong Lunes, July 7. Kita sa dalawa ang excitement, lalo na't malapit nang ipalabas ang pinakabagong seryeng inaabangan na ng lahat. Sa ating panayam, sinabi ni Ann na may mga nabago sa bersyon ng Pilipinas sa naturang serye na tiyak na mamahalin ng mga Pilipino. This is a different take but with the same spine, with the same story, but there is an extra plot added to it. So, sa mga nakapanood na, it will be a new journey for you. May mga, parang meron kang ko-questionin na parang, so original ganito, bakit dito? Iba. So meron siyang ganun na experience. So it's not just gonna be a copy-paste. It's something new. So we're very excited. Very Filipino. Bukod dyan, ibinahagi rin nila Ann at Joshua ang kanilang mga natutunan sa kanilang character. Lalo na't ukol ito sa mental health. I think as an actress, that's something that you have to learn to do along the way. I think dati, ganun ako, kunwari, ang bigat ng eksena, hanggang bahay, dala ko yung bigat. But I learned a new method that helped me and prepared me to, once natapos na yung eksena, tapos na. Ako yung hirap sa ganyan. Kasi nadadala ko sa sabay, dala ko yung bigat. Kasi parang naniniwala ako. Gusto ko parang pagdating ng set, hindi na ako mahirapan na para mag-focus doon sa character ko. Ano naman kaya ang masasabi nila sa isa't isa, lalo na't first time nilang nagkasama sa isang proyekto? Sobrang blessed ko na trabaho siya. Kasi hindi siya mareklamo talaga. Hindi, kasi nagpapakain siya sa set. Hindi, joke lang. Papakain ka na naman. Hindi, joke lang. Thank you, Jollibee. Sobrang blessed ko ka nakatrabaho siya. Kaya nung pinitch nila sa akin to, tapos sa Ann Curtis, sabi ko, ako pa ba tatangin? Iikot ang kwento sa isang children's book author na may antisocial personality disorder dahil sa kanyang madilim na nakaraan. Marami sa atin, hirap magpakatotoo. And these stories serve as a reminder of our reality. True love is an illusion. May mensahe naman sina Mia at Patrick sa mga ka-A to Z nating abangers na ng It's Okay to Not Be Okay. Hello mga ka-A to Z, mga kapamilya, ang It's Okay to Not Be Okay ngayong July 21 na yan. Yes! Watch out for it, 8:45 p.m. Para sa Balitang A to Z Showbiz, Lane Garcia. Kung dati medyo ikinahihiya ang pagsasyaron o yung pagbabalot ng pagkain tuwing may tira sa handaan, aba, ibahin nyo ang isang ito. Inawit pa nga ang kanta ni Mega. Tara at makijigi. Balutin mo ako ng hiwaga ng iyong pagmamahal. Hayaang matikman ang kinang na di magtatagal. Buti pa kaya'y maging bituing walang ningning.
O, diba? Kesa masayang. Kung kayo po ay may kwentong kakaiba, mga kwento ng pag-ibig o storya ng inspirasyon at pag-asa, maaari itong ibahagi. Sumali sa ating Facebook group na Balitang A to Z. Panoorin ang replay ng ating programa at sundan ang ating social media pages, hanapin ang Balitang A to Z. Ang ating pabaong quote of the night ngayong Martes ay mula sa cartoonist at humorist na si Ken Hubbard. Ang sabi niya, ang pinakaligtas na paraan para doblehin ang iyong pera ay tiklupin ito at ilagay sa iyong bulsa. At yan po ang mga balita at impormasyon, mga kwentong may dalang inspirasyon na tinutukan ng Balitang A to Z. Ako po si Barbie Mula, maging maalam, makialam. Magandang gabi sa iyo, Pilipinas!